Hello, good morning po sa inyo lahat. Wow! Ang ganda ng sound ngayon. Okay, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero magsasalita ako rito. Sabi ko, ito na yon. Sabi ko, ang pakiramdam ko yun, parang hindi ko alam kung anong pakiramdam ko ngayon. Hindi bali mag-preach ako ng araw-araw, gabit, hapon, okay lang sa akin. Pero pag awitin mo akong ganito, parang hirap para sa akin. Well, kaibigan ko sa Panginoon, nag-left na ako sa group namin kasi ayaw ko mag-song leader. Anong bumalik ako, eto ang napala ako, aawit talaga. Diba? Kaya sabi ko sa mga kasama ko, kayo nang bahala sa akin. Sabi ko, ngayon, sabi sa Psalms 34 verse 8, sabi niya, "Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusted in Him." No, taste and see. Matikman mo at maranasan mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Sigurado yan. Kapag nakita mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo at makakapagpuri ka ng mainam, maayos, nagmumula sa puso mo. Kaya kaibigan ko sa Panginoon, tayo tumayo at sambahin natin ang Panginoon at tayo sumamba sa Kanya. Dahil naranasan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Maestro. Okay. Thank you, Lord God. We give you praise. Thank you, Jesus. Tayo'y sumamba at purihin siya. Walatihin ang pangalan niya. Amen. Diyos naming Ama, papupurihan ka. Walhatiin ang pangalan niya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Yes! Sa kapangyarihan mo, kami ay noon nagtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. Minsan pa, tayo sumamba. Tayo'y Sumamba. Yes! at purihin siya. Walatihin ang pangalan. Pangalan niya. Diyos ang aming Ama, Diyos naming Ama, papupurihan ka. papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Dakilan mo. Nagkakalaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi Ang pag-ibig mo, hindi magbabago kailanman. nagkapangyarihan mo. Kami Ay noon nagtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. Tayo sumamba. Sumamba at purihin siya. walhatiin ang pangalan Diyos niya. aming Ama, Diyos naming Ama, papupurihan ka. papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Nagkakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Yes! Hallelujah! Sa kapangyarihan Mo, kami ay noon nagtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. Dakilaan mo, tunay ka. Yes, Lord God. pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Kapangyarihan mo, kami minsan pa kadakilaan mo.
Hallelujah. Yes, hallelujah. Patuloy po natin purihin ang Panginoon. Tayo po'y nakakapagpuri dahil lamang sa kanyang biyaya. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Hallelujah. Sa iyong katapatan, Panginoon. Yes, Lord. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay. Kaya naman ang puso
Let us dwell in the presence of God. Oh, hallelujah. We are here to worship Him. We are here to exalt Him. Kapatid, nandito ka para pasalamatan mo siya, para purihin mo siya. Bakit mo siya pupurihin? Dahil sadyang mabuti ang Diyos sa iyo, kapatid. Sadyang tapat ang Diyos sa buhay mo. Kailanman hindi siya nagkulang sa iyo. Nananatili siyang tapat at mabuti sa ating mga buhay. Anuman ang ating mga kalalagayan. Marapat lamang siyang papurihan, marapat lamang siyang pasalamatan. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Oh, oh, we praise you, Lord God. Hallelujah. Oh, sadya kang mabuti, O Diyos. Napakabuti mo, O Lord God. Salamat sa iyong katapatan, O Diyos. Marami pong salamat, O Diyos. Kulang ang sampit ng aming mga labi. Sa wagas na pag-ibig na inalay mo sa amin, O Diyos. We worship you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord. Kapatid, halalahanin mo kung gaano kabuti sa iyo ang Diyos. Alalahanin mo kung gaano siya katapat sa iyong mga buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ang siyang mag-uudyok upang itaas mo ang iyong kamay sa umagang ito, upang parangalan mo siya at sumigaw ng papuri sa Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord God. Sambahin ang ngalan mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon at pagkailanman, luwalhati. Sadya kang tapat, O Diyos. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri magsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman. Ulitin po natin, katapatan mo, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, walang ilan.
napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang tanging ko. Yes, ikaw ang tanging sasambahin, O Diyos. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin. Hallelujah. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord God. Hallelujah. Ikaw lamang ang tanging kong sasama. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo. Aawitan kita, O Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Aawitan kita at pupurihin. Yes, Lord God. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo. Yes, Lord. Ito ang isisigaw namin dahil sadya kang mabuti sa amin, O Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Yes, ikaw ang luluwalhatihin namin, O Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo. Noon pa man, O Diyos, kailan pa man sa buhay ko, tapat napakabuti mo. Hallelujah. Napakabuti mo. Aming Diyos naman. Ang iyong nilikha ay magpupuri sa iyo, O Diyos. Yes, ang bawat isa ay magpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo. Yes, hindi ka nagbabago, O Diyos. Nananatili kang tapat sa amin, O Diyos. Hallelujah. Noon ngayon, kailan. Yes, hallelujah. Sa buhay, napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God, sa iyong kabutihan, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Ang iyong luwalhatihan
amin pong mga buhay. Noon ito po ay amin lamang nalalaman, Panginoon. Subalit ngayon, ito na ay aming nararanasan, Panginoon. Ang mabuting balita na aming narinig noon, ito ay karanasan na ngayon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa napaka-dakilang biyaya mo sa aming pong mga buhay. Tunay nga po, O Diyos, higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming hinihingi, higit pa, Panginoon, sa lahat ng bagay ang inihanda mo para sa amin, Panginoon. At O Lord, ito po ay patuloy na nagliliwanag na sa amin pong mga buhay. Kaya nga po, O Diyos, salamat, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Napakadakila, O Diyos, ng iyong plano sa amin pong mga buhay. Kaya nga po, O Lord, patuloy po na humihingi kami, O Diyos, ng aming mga puso ay mag-alab na patuloy kang makilala sa amin pong mga buhay. Kung mayroon man sa amin dito, Panginoon, na hindi pa nararanasan, nawa, O Lord, sa umagang ito, Panginoon, maranasan ng bawat isa ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. At ang mga salita mo, O Lord, na patuloy po namin naririnig sa bawat linggo na nandito kami, O Lord, alam po namin, Panginoon, ito ay magbubukas sa aming mga espiritual na mata upang patuloy po namin makita kung gaano ka kabuti, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, patuloy po namin pagyayamanin ang umagang ito dahil alam po namin, O Diyos, mayroong mga magagandang bagay na mangyayari sa aming kalagitnaan. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha, niluwalhatian ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y napakabuti mo. Hallelujah, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Hallelujah. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Thank you, Lord God. Mi Pasnola po rin music team. Atok yan di po Pastor Edwin. Praise the Lord. So nasa dako po tayo ng pagkakaloob. Pero bago po tayo magbigay, may announcement po tayo. Lahat po ng young people magsabi ng amen. Yan. Mayroon kayong youth fellowship entitled Press On. Sa March 3, 2024, 11:30, ibig sabihin, dito na tayo magla-lunch. Ay, nakikiyang people ako. Dito na magla-lunch sa mga youth
tuloy-tuloy na hanggang 3 p.m. Okay. So yung mga anak po ninyo, mga couples, encourage po ninyo sila na dumalo sa fellowship na ito. Dito po gaganapin ang ating fellowship. Praise the Lord. Suportahan po natin ang gawain ng mga kabataan. Hallelujah. Sabi ko nga po nung Sunday, sabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 14, letter A, sabi niya, ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagtutulak sa akin upang sundin ang kalooban ng Diyos. Gayon din naman po sa pagbibigay natin, malinaw na malinaw, palagi po natin itong pinapaalala sa bawat isa. Nawa ang magtulak sa atin na yung pagkaunawa natin at karanasan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen? Upang sa ganun, walang imposible. Tayo makakapagbigay ng masaya, maluwag sa ating kalooban. Hindi napipilitan lamang. Minsan, nagtataka, paano ako hindi napipilitan? Paano ako magiging masaya? Yun po yung susi. Para masaya kang magbigay at hindi napipilitan, unawain mo at patuloy mong damhin ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen. Yun po yung susi sa lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa pagbibigay pong ito, ng ministeryo ng pagbibigay, na kung saan, Panginoon, na ihahayag po namin ang aming pasasalamat, na ihahayag po namin ang aming papuri, na ihahayag po namin, Panginoon, ang aming patuloy na pagdakila sa inyo. Hindi lamang, O Diyos, sa aming pagtataas ng kamay, hindi lamang sa aming pag-awit, kundi pati na rin, O Diyos, sa larangan ng pagkakaloob. Nawa, O Diyos, gaya po na sinabi ni Pablo, kung kami, Panginoon, ay umaangat sa ibang larangan ng paglilingkod, nawa ang bawat isa amin ay umangat din sa larangan ng pagkakaloob, Panginoon, na kung saan ang nagtutulak sa amin ay hindi ang responsibilidad o obligasyon, kundi ang pag-ibig ni Kristo na naranasan po namin sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa masayang pagkakaloob ng bawat isa amin. At alam po namin, O Diyos, ang karunungan ng pagpapala, O Diyos, ay nasa amin na. At Ikaw, Panginoon, ang unang nagbigay sa bawat isa amin. Purihin ka't pasalamatan, ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tayo'y sumamba at purihin siya. Walhati ang pangalan niya. Diyos namin Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. Amen. Gusto po nating i-welcome ang ating kapatid. Pwede po siyang tumayo. Anika Luis Calagwas, taga Maligaya, Pulong Maragon po siya. Invited by Brother Ricky Calagwas. Nasaan po siya? Hello kapatid. Welcome po sa CFSM. Kami po ay masaya. Nakasama po namin kayo. Sa puso ko, Tayo pong lahat ay magkamayan. sa pagmamahal mo, kami ay lugang tiwala. Tayo sadyang kilala, purihin siya.
Ayan, maraming salamat po sa ating mga music team pioneer. Yan, kahit napuyat po kami sa practice namin kagabi. Amen, God is good. Amen. Nahihirapan po kaming sumabay kay Pastor Edwin. Nagko-chords lang po kami, nagnonota po kasi. Hindi po nagtutugma masyado eh. Mahirap po sundan yung nota. Nahirapan po si Kuya Edgar. Hallelujah. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Nakikita niyo po ba yung kabutihan ng Diyos sa mukha ng katabi po ninyo? Amen. Ayan. So, nakikita niyo po ba ang kanyang mercy and grace in the life of your brother or sister? Amen. Yeah. Sino po yung may mga asawa na? Katabi po ba ninyo yung asawa po ninyo ngayong umaga? Katabi niyo po sa upuan? Can you see the faithfulness of God in the lives of your spouse? Amen. Hallelujah. Praise God. So purihin po ang Diyos. Tunay nga po na ngayong umagang ito ay nasa huling character of God na po tayo sa ating tinalakay ng mga nakaraan. We've been discussing, it was already preached that yung ating pong Panginoon ay gracious, merciful, compassionate, and loving. Ayan po, yung last Sunday si Pastor Francis Loving. This morning, we're going to see God naman po as a faithful God. Amen. So, medyo tanggalin niyo po muna sa isipan ninyo yung mga nababalitaan po ninyong unfaithfulness, na po, sa mga palabas, sa mga news, na po, we're going to talk about a different kind of faithfulness kasi si Lord ang siyang topic po natin ngayong umagang ito. Him as a faithful God. Hallelujah. Balikan po natin yung ating verse, yung pong Exodus chapter 34, verse 6. Ayan, babasahin ko pong muli. Okay? And the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Amen. Yan po ay sa King James Version. Gamitin ko rin po yung English Standard Version. Okay po. The Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. Hallelujah. Sa Tagalog naman po, yung po kasi sa English Standard Version, I mean, it's a version po where yung truth was used, na pinalitan or ginamitan po ng word na faithfulness. So magkaiba po ba yon? Mamaya po makikita po natin kung magkaiba nga ba ng kahulugan o iisa ang kahulugan nila. Sa Tagalog naman po, si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Hallelujah. Bigyan ko po kayo ng ilang segundo para i-contemplate, i-recall kung gaano naging faithful, kung gaano naging katapat, at kung gaano naging truthful ang Diyos sa buhay po ninyo, sa buhay po natin. Amen. Sige po, isipin po natin, kailan natin huling naranasan at nakita ang faithfulness ng Diyos sa buhay po natin? Sabi po kasi sa Tagalog, nananatiling tapat. Amen. Nararanasan po ba natin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay? Hallelujah. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa isa, dalawa, tatlong nakaranas ng katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. Now,
kanina, tinignan po natin sa King James Version, truth. Sa English Standard Version, faithfulness. Sa Tagalog, nananatiling tapat. Saan nga po ba galing ang salitang faithful or truth or pagiging tapat? It is a Hebrew word that came from the word emet. Amen? Emet. Now, this word can also mean truth. Or it is related to the word amen. Hallelujah. Kaya nga po pag tinanong po kayo, napapa-amen tayo, di ba? Minsan, hallelujah, amen. Ibig sabihin, katotohanan, truth, yung ating narinig. Truth, yung ating naranasan. Hallelujah. Now, yung word na emet is also associated to the word faithful, reliable, stable, and trustworthy character. Ulitin ko po. The word emet could also mean faithful, reliable, stable, and trustworthy character. Okay? So we can say that God is full of emet. Sabihin nga po natin, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. God is full of emet. It means to say, He is full of faithfulness, He is reliable, He is stable, and He has a trustworthy character. Amen. Hallelujah. So sabi nga po, balikan po natin nung time na ang mga Israelita ay nakikipaglaban. Okay po, naalala niyo po ba si Moses nung itinataas niya po yung tungkod? Amen. Nung tinataas niya yung tungkod, kapag ka po nangangawit siya at naibababa yung tungkod, natatalo yung mga Israelita. Ang ginawa po ng mga kasama niya, kumuha po sila ng isang bato at iniupo nila si Moses at tinulungan niya siyang maitaas yung tungkod. Inalalayan niya sila. Okay? So that his hands will be emet. Will be stable. Okay po? And in Exodus chapter 18 verse 21, when Moses chose, tribe leaders, he chose people that are full of emet, trustworthy. Yung mga tao, mga leaders na hindi i-compromise yung katotohanan. So he chose people of emet who are trustworthy. Amen. And Moses also often described God as a rock. Hindi po siya stone, rock. Okay, hindi po rock and roll. No, rock, malaking bato. Okay po? Which means, dinidescribe niya ang Diyos bilang isang immovable, stable, and steady, constant, and consistent God. Amen? Hindi po siya nababago. Hallelujah. God is faithful, just, and upright, and He is consistent to His character. Like for example po, where I am standing right now, yung atin pong stage. Okay? Let's say, this is a big rock. So, stable po siya. Okay po? Kahit ano pong gawin ko dito, tumalon man ako, no, lumundag po ako, kahit padyak-padyakan ko po ito, hindi po siya nababago. Okay? Hindi ko po siya kayang ilipat mag-isa. Yung pong ating mga pundasyon ng ating building, can we say that this foundation, ito pong mga pundasyon, ito ay trustworthy? Can we say na trustworthy po ang mga ito? Kasi kung hindi, bakit po tayo nakasilong dito? Ang bigat po niyan, paano kung bumigay yan? Eh dinapisa po tayong lahat dito. Okay? But the mere fact that we are here and we put our trust, yung tiwala po natin na hindi bibigay itong building na ito. Simula po nung lumipat po tayo dito, nakailang lindol na rin po ang nakalipas, ang dumaan. Pero nananatili pong
matatag yung ating building. And because of the foundation. Okay. Nakalimutan ko lang tanungin kay Kuya Edgar kanina, kay Engineer Edgar kagabi pala. Dahil busy nga po kami sa practice. Kung gaano kalalim yung mga pundasyon na yan. Okay? Kung gaano po kalalim. Pero malamang malalim. Kasi nung hinuhukay po ito, nung pumunta po kami, malalim po talaga. Amen. So, hindi lang po kasing height ko. Kasi pag kasing height ko, mababaw po yan eh. Malamang lampas pa. So, it has the right foundation. Kaya niyang i-sustain yung bigat ng building. At kapag pumapasok po tayo sa mall, di po ba? Nakatungtong tayo sa second floor, sa third floor. Okay. Yung tiwala natin, ibinibigay natin dun sa foundation ng building. Amen. Kadalasan di naman natin iniisip, kung papasok tayo sa mall, guguho kaya ito? Bibigay kaya ito? Okay? Because we believe that it has the right foundation. How much more putting our trust unto God? Amen? How much more putting our trust, our full trust unto God? Because God has shown, pinakita na po ng Panginoon kung gaano po siya katapat. At sinabi niya sa kanyang mga salita, Exodus chapter 34 verse 6, na siya ay nananatiling tapat. Just like this foundation, just like this stage, kaya hindi po siya mababago, hindi po siya matitinag. Siya ay mananatiling tapat. Amen. Kaya anuman nga po ang pinagdaraanan natin sa ating buhay, anuman po yung pagsubok na ating kinakaharap ngayon, nangungusap ang Diyos sa iyo na ilagay mo ang iyong tiwala sa Kanya sapagkat siya ay tapat sa Kanyang mga pangako. Amen. Ito man ay sa relasyon, sa ugnayan, ay sa pamilya, sa trabaho, amen, sa career, sa ministry, in everything, just like what Moses did and the Israelites, when they were losing the battle, they put a rock para maging upuan, no? Sandalan, sandigan ni Moses para hindi siya mangawit. At para ang mga Israelita ay manalo sa battle, they put their trust unto God. Amen. Hallelujah. God has shown His faithfulness to the Israelites many times. Ilang beses nang pinakita ng Diyos, hindi na mabilang. Kaya nga po, He is slow to anger. Amen. He is merciful. He is gracious. He is loving. He is kind. Ilang beses tumalikod ang mga Israelita sa Diyos. Amen. Yung kakasave lang nila from slavery to the Egyptians. Amen. Ilang araw lang wala si Moses dahil kausap niya ang Diyos sa bundok ng Sinai. Pagbaba nila, meron na silang Diyos-Diyosan. Nakagawa na sila ng ginintoang guya. Mabilis, they easily turn their back, no, to God. But God remained faithful unto them. Amen. Dahil tinupad ng Diyos ang pangako niya sa bansang Israel na sila ay magiging isang tanyag at matatag na bansa. Paano po nangyari yun? So, balikan po muna natin yung pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. Amen. Nangako ang Diyos kay Abraham na kung gaano karami ang bituin sa kalangitan at kung gaano karami ang buhangin, amen, sa dalampasigan, magiging ganon karami ang kanyang lahi. Ngunit, may ngunit po eh. Ngunit, ang katotohanan, in the physical, matanda na po si Abraham. May edad na po siya. Pangalawa, si Sarah po ay baog. She is barren. She could not conceive. Hindi po siya magkaanak. At hindi siya magkakaanak. Yun ang katotohanan. Now, Abraham and Sarah thought, because in their custom, yung kaugalian po nila noon, halimbawa si Sarah siya ang
siya ang queen ng household ni Abraham. So yung mga slave niya, may karapatan siya. So ibinigay niya yung kanyang slave na Egyptian na si Hagar kay Abraham para sipingan ni Abraham at para magkaanak sila. I remember the term that we used nung naipangaral po ito about Abraham and Sarah and Hagar. Tinulungan ni Abraham at ni Sarah ang Diyos para matupad yung pangako ng Diyos. Kasi physically, hindi magkaanak si Sarah. And Abraham keep getting old. Hindi naman po pabata ang edad natin. Di po ba? Padagdag yung edad. So they thought that it is God's way. It is part of God's plan. Sige, ibigay ko na si Hagar sa'yo para magkaanak ka. Total, si Hagar, okay, sa akin naman siya at anumang sa akin, pwede kong ibigay sa'yo. So, nagkaanak po sila, who is Ishmael. And Abraham loved Ishmael. Mahal po ni Abraham si Ishmael. Kahit na po nagkaroon ng conflict si Sarah at si Hagar, nung nakita ni Hagar kasi na she's winning the favor of Abraham, so she despised her master, Sarah. Amen? So, dun pa lang, nagkaroon na ng conflict. But you know what? God's promise to Abraham and Sarah, mananatili po yun. At hindi kailangan ng Diyos ng tulong ng tao. Dahil tandaan po natin, in the plan of salvation, nangako ang Diyos, hindi sa tao, hindi sa mga anghel, kundi nangako po siya sa kanyang sarili. He made a promise unto himself that he will fulfill his promise, his plan of salvation para sa sangkatauhan. Amen. So, sa madaling salita po, bagamat sa kaisipan ni Abraham at ni Sarah ay yun ang pangako ng Diyos, doon mag-uumpisa ang pangako ng Diyos that that Abraham's seed will be a great nation. Hindi po. Because God sticks to His plan. Even Abraham and Sarah's faith waver, God's faithfulness did not waver. At ipinakita ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan. Bagamat si Sarah ay matanda na at barren or baog, lalo na po si Abraham, nagkaroon pa rin po sila ng anak. And that is Isaac. And Abraham's son Isaac, yun ang promise ni Lord kay Abraham at kay Sarah. Amen. So, kung tetrace po natin yung naging lahi ni Ishmael, more on, yun po yung mga Arab nation. Pero not all, kasi kung maalala po ninyo, si Isaac may dalawa ring anak. Si Jacob tsaka si Esau. But then si Esau ay went to the wilderness. So some of the Arab talaga ay Arab nations are from Ishmael and Esau, mix. Kasi yung napangasawa po ni Esau ay anak din ni Ishmael. Okay? So, to make the story short, nanatili ang pangako ng Diyos kay Abraham at kay Sarah. And yun ay isang halimbawa that His promise remained and He is faithful unto His promise to Abraham and Sarah. Amen. At alam naman po natin ngayon, nag-iisang nation, Christian nation, ang Israel, at nakapalibot siya ng Arab nation. Amen. Pero, kahit na maliit po ang bansang Israel, matatag sila. Why? Because God kept His promise unto Abraham. Hallelujah. Nakakasunod po ba ng konti? Okay. Praise God. And God also showed na pinakita rin po ng Diyos ang katapatan niya sa buhay ni Haring David.
Amen. Kung titignan po natin, babalikan natin si Abraham. Hindi naman po perfect si Abraham eh. Di ba? Ilang beses niya po bang i-deny? Ilang beses siya nagsinungaling? Okay. I-deny niya yung kanyang asawa. No? Dahil natatakot siya na baka patayin siya ng hari. At malaman na asawa siya ni Sarah dahil crush ng king si Sarah. Kaya sabi niya kay Sarah, pag tinanong ka, sabihin mo, kapatid kita, that you are my sister. But still, we've seen God's faithfulness in the life of Abraham. Because why again? Bakit natin may tatanong yun? Bakit natin nakita yung faithfulness ng Diyos sa buhay ni Abraham at ni Sarah? Because God remains faithful unto His promise. Hindi po madaling bumitaw, hindi bumibitaw ang Diyos sa kanyang pangako. Ganun siya ka-stable, ganun siya ka-consistent. He is a met to His promises. Amen. And amen, yung pangako ng Diyos kay Abraham, nagpatuloy hanggang sa maitalagang na hari si Haring David. Sa history ng Israel, ang paghahari ni David ang siyang pinaka-highlight ng kaharian ng Israel. Dahil napag-isa ni Haring David yung watak-watak na bayan ng Israel. Amen. Napag-isa niya ang Judah, ang Israel, no, the northern kingdom, and he made the Jerusalem yung center or capital ng paghahari niya. And again, perfect po ba na hari si Haring David? Hindi rin po. Despite of all his accomplishments, despite of all his, yung mga gandang resume niya bilang hari, meron din po siyang flaws. Meron din po siyang pagkakamali. Actually, nagkasala po siya. David planned the death of the husband of Bathsheba. At alam naman po natin na si Bathsheba, si Haring David ay natukso kay Bathsheba. Ang ginawa po niya, yung asawa ni Bathsheba na sundalo, pinadala niya sa pinakaharap sa front line. Siyempre po, pag-release ng pana ng mga kalaban, yung unang tatamaan talaga yung mga nasa harapan. So namatay po yung asawa ni Bathsheba. Only to give way for him para maging asawa niya si Bathsheba. But then, David repented on his sin. Hindi yun naging hadlang para hindi matupad ang pangako ng Diyos kay David na ang kanyang paghahari ay magiging magpawalang hanggan. Na kahit kailanman ay hindi mawawala ang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David. Amen? So lumipas po ang mga taon. Okay? Paano po natupad yon? Ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kung mababasa po natin sa Matthew, yung mga unang kataga, yung mga unang verses, and this, at ito ang lahi. This was the lineage of Jesus Christ. Okay? So he is from the lineage of King David, Abraham. Jesus Christ, David, and Abraham. So God remained faithful sa kanyang promise kay Abraham and Sarah about the seed and about making the seed of Abraham a great nation. And God also remained faithful na natili pong tapat ang Diyos kay David sa pangako niya na ang paghahari o ang kaharian ay ni David ay mananatiling magpawalang hanggan sa pamamagitan po nino, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Jesus Christ is the fulfillment of the promises of God to Abraham and David. Amen? Palakapan po natin ng Diyos.
Now, God is also saying to you, to us, sinasabi rin po ng ating Panginoon, ng Diyos, na ang katuparan ng pangako niya sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? So in 2 Thessalonians chapter 3, verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Hallelujah. This world, ang mundo pong ito, ay hindi pabuti ng pabuti. Ang kalagayan ng mundo ay hindi pabuti ng pabuti. Pero tingnan niyo po, ang kalagayan at buhay ng mga mananampalataya, kahit na ang mundong ito ay hindi pabuti ng pabuti, pero ang buhay natin dahil ito ay buhay ng ating Panginoong Hesus, ito ay paganda ng paganda. Ito ay pabuti ng pabuti. Amen? Sa kabila ng anumang nangyayari sa mundong ito, again, we can say that God is our emet. Amen? That He is faithful. He is our constant rock. Hallelujah. Ano man pong pagsubok ang dumaan sa buhay ng isang mananampalataya. Kagaya kung ano man pagsubok ang dumaan sa buhay ni Abraham, dumaan sa buhay ni Moses, dumaan sa buhay ni David, naranasan nila ang katapatan ng Diyos. Yan ay dahil kay Kristo. Dahil si Abraham, si Moses, at si David, tinatanaw nila yung padating na Kristo na ipinangako sa kanila ng Diyos. Tayo po na mananampalataya ngayon, ang tinatanaw po natin, yung dumating na Kristo. Dumating na, naganap na. Hallelujah. At hindi lamang po yun, na ang Kristo na tinatanaw ng mga unang mananampalataya, at yung Kristo na tinatanaw natin na dumating na, ay nabubuhay na ngayon sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen? That's why we can really say, masasabi po natin, that God is constant, He is our constant rock. Hallelujah. That He is our emet. Amen. Excuse me. Praise God. Ngayon po, 2 Timothy, tignan po natin to. 2 Timothy chapter 2 verse 13 sa Amplified Version. If we are faithless, He remains faithful. Amen. True to His word and His righteous character, for He cannot deny Himself. Amen. Emet has a verb or action word that is related. Ito, derived po ang word na, Hebrew word na ito, sa word na emet, which is heemin. Okay? Heemin. Sabihin po ninyo, heemin. Heemin. Heemin simply means to have faith. Heemin simply means to have faith. Magkaroon po tayo ng tiwala, magkaroon tayo ng pananampalataya. At ang dahilan kung bakit tayo nananalig at nananampalataya, bagamat hindi po natin nakita ang ating Panginoong Hesus. Amen? But the Holy Spirit testifies unto our spirit that God lives through Jesus Christ. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapatotoo sa atin ng ating Panginoong Hesus ay namatay, pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay, at ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos, at siya ay nabubuhay sa puso ng bawat mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And His Word, ang kanya pong mga salita, ang kanyang mga pangako, ang siyang nagtutulak sa atin para po tayo ay magkaroon ng heemin. For us to have faith. Amen? Pero ano po yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, that even though if we are faithless, He remains faithful unto us.
paano po pa nagkakaroon ng pagkakataon na ang isang mananampalataya ay nagiging faithless? Nababago ba yung faith? Nagwe-waver pa? If it is the faith of the Son of God, hindi po yan nababago. It's constant. Emet po yun. Pero yung tinutukoy po dito, yung heemin, to have faith, God is encouraging us to put our faith and trust unto His Son. Tayo po ay hinihikayat ng Panginoon na ilagay natin ang ating paniniwala at ang ating pananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Kasi ang tao, tayo po, especially kapag hindi tayo focus sa salita ng Diyos, pagka hindi tayo focus sa Kanyang mga promises sa buhay natin, nagwe-waver yung ating faith, yung ating pananampalataya, yung ating paniniwala. Nagkakaroon tayo ng shades, ng doubt, ng alinlangan. Kaya nga sinasabi po ng ating Panginoon, ng Kanyang mga salita, that we should fix our eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? But sometimes, nakafix yung ating mata sa cellphone, sa computer, nakafix yung ating mata sa mga social issues, nakafix yung ating mga mata sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Aminin man po natin o hindi. Kaya Kapampangan, makalawi tamo kitang lingas-ngas na ningbe. Yung issues of life, doon tayo na-focus minsan. Doon natin na-fix yung ating mga mata. That's why, nararanasan natin o nararamdaman natin, nawawalan tayo ng confidence, nagkakaroon tayo ng alinlangan, nagkakaroon tayo ng doubt. Simply because we do not fix our eyes upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. But despite na ang ating heemin ay hindi nasa Diyos, He still remains emet unto us. He still remains faithful unto us. Hallelujah. So sabi nga po sa Tagalog, kung tayo man sa Filipino, 2 Timothy 3:13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. The only reason, ang dahilan kung bakit po ang Diyos ay nananatiling tapat, ay dahil hindi niya kayang i-deny, hindi niya kayang itakwil ang kanyang sarili. Paano niya hindi kayang itakwil ang kanyang sarili? Remember po, we are a new creation. Tama po. When we accepted Christ, we are a new creation. The old has gone and the new has come. The new that has come is the Lord Jesus Christ. Kanina po, sinabi ko po, that Christ is living in the hearts of every believer. Kaya po, hindi kayang itakwil ng Diyos ang sino mang nananalig at nananampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesus. Amen? Because of what? Because He is faithful to His Son, Jesus Christ. And God remains faithful unto you because the Son of the living God is living inside of you. Amen? Nawa po na empower tayo kapag nare-realize natin na Jesus Christ is in me. Amen? Magigain mo yung confidence mo hindi sa sarili mo, kundi doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay mo. Nawawala yung doubt, yung alinlangan. Bakit? Because you know that God is emet to your life. He is constant. He is stable. Amen? Praise God. Purihin po ang Diyos. And sabi po sa Psalm 105, Psalm 105, for the Lord is good. His mercy is everlasting. His truth or emet endureth to all generations. If God remains faithful to His people, back in the days in the Old Testament, if He remains faithful to Abraham, to Moses, to Isaac, to Jacob, to David, to Solomon, amen, to the Israelites,
is also faithful right now. Amen. Sapagkat ang Diyos ay mananatiling tapat noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Hallelujah. Kung paano natin nakita ang Diyos, ang katapatan niya, His love, His mercy, His grace, His forgiving heart, ganun din po ang Diyos ngayon. Sapagkat tunay nga po na hindi siya nagbabago. At dahil mabuti ang Panginoon, ang pag-ibig niya ay walang hanggan, at ang kanyang katapatan ay magpakailanman. Kung paano ang paghahari ng ating Panginoong Hesus ay magpakailanman, gayon din naman ang kanyang katapatan sa buhay ng bawat mananampalataya ay maging magpakailanman. Amen? Hallelujah. Kantahin ko sana yung magpakailanman. Amen? Magpakailanman ay hindi po magbabago ang Diyos. Magbago na ang lahat, pero ang Diyos ay mananatili pong tapat. Dahil mananatiling siyang tapat sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hallelujah. Now, balikan po natin yung word na emet. The untranslated Hebrew expression of this meaning, of this word, means that's truth. Yun ang katotohanan. Amen? At ang katotohanan ay hindi mababago. Ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti, mapagpala, mabiyaya, at mapagmahal, that He is slow to anger, hindi po yan magbabago. Sometimes the emet word is used when describing people that are reliable and stable in character and trustworthiness. Amen. In Lamentations chapter 3, verse 21 to 22, but this I recall, and therefore have I hope and expectation. It is because the Lord's mercy and loving kindness that we are not consumed, because His tender compassions fails not. Verse 23, they are new every morning. Great and abundant is your stability and faithfulness. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Dakila po. Dakila po ang Diyos. His stability and faithfulness, they are great and abundant. Hindi natin kayang ubusin. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos. Madalas na naitatanong, if we are living under grace and the forgiveness of God at ang pagpapatawad ng Diyos ay laging nariyan, ibig sabihin ba, kahit ilang beses akong magkasala ay patatawarin ako ng Diyos? Yes. Bakit? Ang kapatawaran ay naibigay na. Hindi magagalit ang Diyos sa akin? No. Because the propitiation for sin has already been given. Sin has been justified. And you have been justified through Christ. Ang tanong, kung ikaw na umiibig at naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, aabuso ka ba sa biyaya at sa pag-ibig? Dahil ang tunay na nagmamahal ay nakauunawa sa pinagmumulan ng pag-ibig. Kaya hindi ka aabuso eh. Hindi mo i-abuse yung grace, yung love ni Lord. Amen? Hindi ka mag-aabuso. Dahil alam mo, nararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Kung umaabuso pa, sa malamang at malamang, ay hindi niya pa tunay na nauunawaan kung ano ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa buhay niya. That's why, we must realize, amen, ito kailangan mag-reflect sa ating soul, sa ating mind, sa ating heart, that God is faithful. He is trustworthy. He is stable. And He is consistent. He is constant in our life. At ang kanyang pag-ibig, amen, His faithfulness, it is new every morning. Ito ay laging bago tuwing umaga. Pagising mo ng umaga, hindi
Hindi expired. Hindi expired yung faithfulness ni Lord sa buhay mo. Tignan niyo po ito. Naalala niyo po ba yung mga Israelita? Nung sila po ay nagugutom, at sinabi po nila, nagreklamo po sila kay Moses, inilabas mo kami sa Ehipto. Buti ba doon kumakain kami? Nakakain kami 3 beses isang araw. Dito sa ilang, mamamatay kami sa gutom. Sabi po ng mga Israelita. At ipinarating ni Moses ang hinaing ng mga Israelita sa Diyos. O sige, tuwing umaga, padadalang ko kayo ng pagkain. And that food was called manna, which means food from heaven. At yung taste, nung natikman po nila yon, hindi pa nila natikman sa tanang buhay nila yung lasa ng manna. Wow! Ano kaya lasa nun? Mas masarap pa kaya sa steak? Mas masarap pa kaya sa cordon bleu? No? Mas masarap pa kaya sa salmon? Amen? Ampalaya. Mas masarap pa kaya sa nilagang ampalaya, sa maligoso, na may kamote? Hallelujah. Amen. So, sa buro, tsaka sa mustasa. They've tasted, yung food na yon, hindi pa raw nila natikman sa tanang buhay niya. Well, it is food from heaven. So definitely, it tastes different. Amen. Tapos, meron pang meat, pugo. Yung pugo, kung titignan natin, hindi talaga siya nabubuhay sa desert, no? More on sa mga mahalaman, mapunong lugar sila eh. No? Dahil nung bata ako, nagmamarangle kami. Yung ng pugo, kadalasan, nando sa madadamo or medyo masusukal na lugar. No? But giving them food from heaven and meat from quail, constant po yun. Every morning. At anong sabi ng Diyos kay Moses? Basta hindi nila kailangan mag-imbak. Tingnan mo nga naman ng Diyos. No, hindi nila kailangan mag-imbak. Tuwing umaga, papadalang ko kayo ng mana. Food from heaven. So yung iba, akala nila, wala na kinabukasan, kumukuha sila ng sobra. Pero pagdating ng kinabukasan, pagtingin nila doon sa inipon nila or inimbak nila, hindi na nila pwedeng kainin. Nasisira na. Why? Because the instruction of God to them is kainin nila kung ano, kunin nila at kainin nila kung ano ang kailangan lamang nila para sa araw na yon. Bakit? Kasi pinakita ka ng Diyos, ipinapakita po ng Diyos na tuwing umaga, papakainin niya sila. Natapat ang Diyos, hindi siya magmimintis. Amen? Hallelujah. Minsan tayo, yun nga yun kapag ang isipan at puso natin ay nakafocus doon sa issues of life, no? Lalong-lalo na doon sa pangangailangan. Di ba? Yung sobra-sobra, yun ang kadalasan na gusto natin. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi na ako kailangan mag-ipon para sa pamilya ko, hindi na ba ako kailangan mag-impok, wala na ba akong i-withdraw ko na lahat ng account ko ng pera ko sa bangko? Pwede rin po, tapos i-pledge natin sa sa church. Di ba? Amen? It is ang magdidikta po diyan ay ang iyong ugnayan sa Diyos. And if you are living by faith, you are not living in lackness. Living in faith is living in the promises of God. And God's promise in your life is emet. Hallelujah. Masama mo bang mag-imbak? Kung sa palagay mo sobra-sobra ang meron ka, ipamahagi mo. Ipamigay mo. Amen. Dahil ang Diyos kailanman, hindi siya magkukulang sa buhay mo. Hindi siya magkukulang sa buhay natin. At napatunayan na natin yan. And even, of our leaders here sa church natin, we can see that in their lives,
God's promises and faithfulness, they never lack. Why? Because what they have, they share. What they have, they give. Hallelujah. Praise God. If you know that God is constant, He is stable into His promise, hindi ka magkukulangan. Kagaya ng mga Israelita nung panahon na yon. Nauuhaw sila. Ayan. Nauuhaw kami. No? Nauuhaw kami. Walang tubig. Nasa disyerto po sila. Anong sabi ng Diyos kay Moses? Moses, kausapin mo yung bato. Tuwing nauuhaw sila, maglalabas yan ng tubig. Amen. And that rock, kapag kinausap ni Moses, maglalabas ng stream of water. Amen. Hallelujah. Hindi natin alam kung purified, mineral, distilled, or alkaline. Alkaline water. But it is, the symbol of that is Jesus Christ is our rock of salvation. And He is our stream of life. He is the water of life. Hallelujah. Si Kristo po yun. God shown His faithfulness to the Israelites through those days. At tandaan po natin, ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman ay hindi nagbabago. At hindi po siya magbabago. Sabi sa Exodus 34 verse 6, siya ay nananatiling tapat. Nananatili, ibig sabihin po, noon, hindi siya nagbago. Ngayon, hindi rin siya magbabago. At sa susunod na panahon, hindi pa rin siya magbabago. Amen. Kaya kung paanong naging tapat ang Diyos sa mga Israelita noon, sa buhay ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moses, ni David, ganun din po siyang nananatiling tapat, lalo na ngayon, dahil si Kristo ang nabubuhay sa puso ng bawat mananampalataya. Dito po tayo magtatapos. In Psalms 36 verse 5, 36:5 sa King James Version, Thy mercy, O Lord, is in the heavens, and Thy faithfulness reacheth unto the clouds. Ang wagas na pag-ibig mo, O Yahweh, ay walang hanggan, at ang iyong katapatan ay abot sa kalangitan. God's faithfulness is abundant. Nasukat nyo na po ba gaano kala ang distance ng langit at ng lupa? Gaano po kalayo ang lupa sa langit? Na-measure na po ba ang ating science supervisor? Ma'am Jem, pipiling niya po yung Ma'am Jem. Wala pang sukat. Nor the deepest part of the ocean. Meron pang hindi na di-discover na part ng karagatan ng ocean. Ganun po. Ganun po ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Ganun po ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Truly, our God is a God that is full of emet. And we can put our heemin unto Him. Sa iyong kalusugan, sa iyong pamilya, sa iyong mental health. May kasama ng mental health ngayon. Amen. Sa iyong mental health, sa iyong ugnayan, sa iyong relasyon, sa iyong kapwa, sa iyong ministeryo, sa iyong career, He is our stable rock. And we can put our heemin, we can put our faith, we can have faith unto His heemet. Amen. Hallelujah. Tayo po yumuko at manalangin. Purihin ka po, O Diyos. Ito pong awit na ating haawitin, tunay nga na bagamat bagong-bago po ito, tunay nga po that this song also reflects how God has been constant sa buhay po ng bawat mananampalataya. Kung paanong naging or nanatiling tapat ang Diyos sa buhay ng bawat Kristiyano. Noon man, hanggang ngayon, tunay na hindi siya nagbabago. And remember, the food from heaven shows God's faithfulness in the lives of the Israelites.
Kung iniisip mo na ang Diyos ay nagbabago, nararanasan mo, for example, nafe-feel mo na parang ngayon kulang ka, na parang ngayon hindi sapat kung anong meron ka. My brother, my sister, He is faithful. Hindi kailanman nagkulang ang Diyos. Sapagkat bawat umaga, ang kanyang katapatan ay laging sariwa at laging bago. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Praise you, God. Thank you, Jesus. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy vast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Awitin po natin. Steadfast love of the Lord never ceases. Hindi ito nagbabago. His mercies never. Hindi rin ito magwawakas. Hallelujah. Ito'y laging bago. New every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is your faithfulness. Is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. For the last time, great is thy faithfulness. Thy faithfulness. Dakila ang iyong katapatan ng Panginoon. Morning by morning, new mercies I see. Thy hand needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, thy Praise God. Lang mo dali Panginoon.
Talagang naman sa mensahe ng Panginoon, ang patuloy na ito ay nararamdaman natin dahil ito ay Word of God. Walang taong pinipreach, hindi yung personalidad ng tao, hindi yung kabutihan ng tao, kundi ang kabutihan at katapatan ng Diyos. Kaya ka mga kapatid, tayo po ay patuloy na sama-sama na makilala ng lubusan ang ating Panginoon. Tunay nga po na dakila siya ang kanyang katapatan sa ating mga buhay. Amen? Alam niyo, nung si Abraham ay tinawag ng Diyos, at ang kanyang covenant ay binigay kay Abraham dahil naniwala siya at ang covenant niya ay sa Panginoon. So nag-covenant ang Diyos dahil sa Panginoon. Hindi dahil kay Abraham, dahil mabait siya, dahil mabuti siya. Ang Diyos ay naging tapat siya dahil sa mga Israel na sila ay mabuti, sila ay karapat-dapat, hindi po, kundi dahil kay Jesus. Kaya ang Diyos ay tapat sa bansang Israel. At alam nyo, kung titignan natin ang Bible, hindi lang tapat ang Diyos sa bansang Israel, kundi ang bansang Israel ay ang katapatan ng Diyos ay para sa lahat. Ang mga ibang bansa ay tapat din ng Diyos. Hindi lang sa Israel, kundi nandoon ang katapatan ng Diyos. So, nakapost lang ang Bible sa Israel ay dahil siya ang gagamitin ng Diyos para gamitin na ilaganap ang Diyos sa mundo ito, ilaganap ang gospel na mayroon parating na tagabaligtas. Kaya mga kapatid, naging tapat, naging faithful noon ng Panginoon at pinakita ng Diyos na dahil mayroon kailangan instrumento ang Diyos, pinakita ng Diyos kung gaano siya katapat sa magitan ng bansang Israel. Kaya anuman ang gawin ng bansang Israel, salang pagsakop, salang battle, kahit wala silang armas, wala silang maraming tao, pero sila nanalo dahil sa Panginoon ng Diyos. At dahil sa Panginoon ng Diyos, Rahab, hindi taga-Israel, pero naniniwala sa Diyos. Kaya marami pa rin naniniwala sa Diyos kahit hindi sila mga Hudyo. Kaya God will remain faithful even though ang tao ay hindi tapat sa Diyos. Kaya ang dahil ang tao ay di siya naniniwala sa Diyos. Di siya naniniwala kay Kristo. Pero ang Diyos, ano man mangyayari, Romans chapter 3, verse 3 to 4 ata, tunay na kung ang tao ay hindi man totoo sa Diyos, ang Diyos ay manatiling totoo sa tao. Manatiling tapat sa tao. Kaya nasa tao kung bakit hindi niya maranasan ang Diyos, pero ang Diyos hindi kailanman nagbago at hindi kailanman magbabago. Kaya kapatid, sigurado ka ngayon sa panahon natin na tayo, ang Diyos ay tapat sa atin dahil kay Kristo. Tapat din sa marami ng tao ang Diyos. Pero, bakit? Okay, listen. Tapat din yung Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa ibang tao din. Kahit sila hindi niniwala sa Diyos, sila po, ang Diyos ay tapat sa kanila. Kaya lang, hindi nila nararasan kung gaano katapat, kabuti ang Diyos sa alang buhay. Dahil hindi nila paniniwalaan ang pag-ibig katapatan ng Diyos sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang kanyang katapatan ay di dahil sa tao, dahil mabait siya. Ako, mas mabait ako dahil pastor ko, mas tapat ang Diyos sa akin. No, ang Diyos ay pantay-pantay sa lahat ng tao. Dahil kay Kristo. Tandaan natin yan, dahil kay Kristo. Kaya ang Diyos ay manatiling tapat sa iyo dahil kay Kristo. Kaya kapatid, purihin ng Diyos, dakila ang Panginoon sa ating mga buhay, sa buong lupain, sa katauhan. Ang Diyos
ay nandoon ang kanyang katapang. Palakpan natin, Panginoon. Lalo tumayo. Purihin Diyos sa tagapagsalita mo, Panginoon, na ginamit sa kanyang pamilya. Salamat, Panginoon. Na kami patuloy na pagpala dahil po sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Dahil kay Kristo. Kaya Lord, talagang wala kang kailangan sa mundo. Kaya sa amin sama-sama, patuloy na makilala ka. At alam po namin kapag nakilala ka namin sa aming intelektual, ito'y dadaloy sa aming mga puso na ikaw ay aming maranasan. Kaya salamat po, Diyos. Marami sa amin na yan. Patuloy namin nauna kung gaano kaya buti, katapat, at ay yung biyaya at ang kabutihan sa aming mga buhay. At tunay, Panginoon, kami, O Diyos, ay namamaha. Kami na-overwhelm. Nagumapaw ang aming papuri pagsamba sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po na patuloy namin alalahanin. Patuloy namin pagbulay-bulayan ang salita mo sa aming mga buhay. At tunay, Panginoon, kung minsan kami po ay napamukos sa mundo ito, sa aming buhay. Pero, Panginoon, nandiyan ang Holy Spirit, yung katapang, para kami remind that God is faithful. God is faithful. Kaya sa magitan niya, Panginoon, kami magiging close, magiging intimate sa inyo dahil sa inyong kabutihan. Hindi dahil sa aming kabutihan, kundi dahil sa iyong kabutihan. Kaya pinupuri na, pinaparanam sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, we all say, Amen, Amen.